So mga tol, marami po ang nagsasabi na referee daw ang dahilan kung bakit natalo ang kababayan natin na si Charlie Suarez sa laban nito kay Emmanuel Navarrete noong linggo, kung saan natalo po si Suarez mga tol via technical decision. Lumamang po sa score itong si Navarrete. Hininto ang laban sa round 8 dahil sa pagpatuloy ng pagdugo ng kilay ni Navarrete na nakuha daw sa headbutt noong round 6. Pero makikita mga tol sa replay na suntok ni Suarez ang tumama dito kay Navarrete. Kung tinawag nga lang daw sana ng referee mga tol na clear punch yung tumama na yan, panalo daw dapat si Suarez. Kaso yun nga mga tol, pinanindigan ng referee na ulo ni Suarez ang tumama sa kilay ni Navarrete. At dahil malinaw na suntok talaga yung tumama noong mag-review ang commission, umaksyon na po ang California State Athletic Commission sa nagawang mali ng referee. Wika nga po ng member ng California State Athletic Commission na si Andy Foster. Ban na daw itong referee na si Edward Colantes sa mga high-profile boxing match. Ibig sabihin mga tol, hindi na siya makakapag-referee sa mga malalaking laban. Pero pagdating sa mga maliliit na laban, baka dun lang siya pwede. So kaya siguro pinagbabawalan na siya na mag-referee sa mga malalaking laban. Dahil po yan sa kapabayaan niya. Nakita niya na ang replay ng video ni hindi man lang siya nagsuggest sa commission na mali ang tawag niyang headbutt. Hindi nga lang dapat referee ang iban mga tol, pati na din ang isang commission na nakatalaga sa nagbabantay ng mga laban. Yan po ay si Jack Chris. Ayon po kasi sa rules mga tol, pwede daw sana i-overturn yung call ng referee mula headbutt papuntang clear punch. Subalit hindi po binago ni Jack Chris yung resulta. Noong pinanood niya yung replay, sinabi niyang wala daw sapat na ebidensya na talagang suntok ni Suarez ang nakapagpabiyak ng kilay ni Navarrete. So baka malabo na din ang mata nitong si Jack Chris at kailangan na mag-upgrade ng salamin. Hindi kasi na ito nakita mga tol yung dugo sa gloves ni Suarez na nanggaling sa kilay ni Navarrete. Kaya dapat dyan mga tol, hindi lang referee yung parusahan, kundi pati na din itong si Jack Chris na member ng commission. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na maglalaban na sina Oya Inoue at Junto Nakatani sa susunod na taon sa buwan ng April or May. May dalawang laban pa nga pong nakapila si Inoue ngayong taon na ito. Yan po ang laban kay Murodjon Akhmadaliev sa September 14. Pagkatapos, isusunod ni Inoue si Nick Bull sa December. Bago labanan ni Inoue si Junto Nakatani next year. Pero ayon po sa trainer ni Nakatani mga tol na si Rudy Hernandez, mas prepare umano nilang labanan si Inoue sa lalong madaling panahon kaysa daw maghintay pa sila sa susunod na taon. Kapag inabot pa daw kasi ng next year yung laban, magkakaroon umano ng dahilan ng team ni Inoue kapag tinalo ito ni Junto Nakatani dahil may edad na daw si Inoue sa panahong yon. Kasalukuyan po kasing nasa 32 anyos itong si Inoue. Kung next year pa sila maglalaban ni Nakatani, 33 years old na itong si Inoue. Habang si Junto Nakatani mga tol, may edad pa lang na 27. Magbe-28 pa lang sa susunod na taon. So parang sinasabi po ng trainer ni Nakatani na pagkatapos ng laban ni Inoue kay Akhmadaliev sa September, si Nakatani na ang sunod na labanan ni Inoue sa December. So ano masasabi nyo dyan mga tol?